Okay, kabayan, muli pong nagbabalik ang ating palatuntunang ating alamin, kabayan ko. Sana po lahat po tayo nasa magandang kalagayan despite the pandemic, kabayan. Kagaya po na sinabi ko nung isang araw. Ang maganda po nito, kabayan, kahit na po pabago-bago ang rate po ng COVID cases, ay sabi po ng mga dalubhasa natin, medyo bumabagal po ang reproduction ng nasabing virus. Pero hindi ibig sabihin niyan, kabayan, magbabaliwala na po kayo, kampante, masyadong confident po kayo. Tandaan po ninyo, ang sabi po ng ating pamahalaan, kinakailangan pa rin mag-ingat po tayo kahit na po kayo ay may mga bakuna, kahit na po kayo ay nasa loob ng bahay, mag-ingat po tayong lahat. Face mask, face shield, at saka distancing pagka kayo po ay lumalabas. Pero yung ating mga senior, wag na po kayong magbaka sakali na lalabas-labas po kayo. Iutos na lamang po ninyo sa inyong mga kasambahay, kabayan ko. Okay, alam nyo, sabi nga po nung bagong PNP chief, si General Eliazar, medyo matigas po ang ulo ng maraming Pilipino. Makisama naman po kayo, kabayan, para talagang mawala na po sa atin ang problemang na ngayon ay sumasalanta sa buong mundo, kabayan. Baka gusto nyo, maparis tayo sa India, kabayan ko, araw-araw, libo-libo ang namamatay, kabayan, at saka daang libo po ang nagkakasakit araw-araw sapagkat hindi po sumunod ang maraming tao sa mga pinag-uutos po ng kanilang pamahalaan. Okay? Nako, I would like to congratulate, mentioning General Eliazar, kabayan, 100% approval rating po niya sa lahat po ng mga kababayan po natin, ang ating po mga nasa media, kabayan. Okay. Nako, medyo maiiba po usapan natin sa araw na ito, kabayan, pero in line again with my trust, with the trust of ating alamin, ang fishery sector, kabayan ko. Alam po ninyo, kabayan, nung isang araw, narinig ko po ang isang interview kay Director Gongona na sinabi po niya, okay naman yung mga fisher folk natin sa West Philippine Sea at nakakahuli sila ng mga isda. Yung nga lamang, hindi yung mga high-value fishes. At marami pa tayong mga bagay na dapat na malaman, kabayan ko, tungkol po sa mga nangyayari sa ating kapaligiran. Okay, naku, ibigay na po natin ang ating pong panauhin sa araw na ito. Ang ating kasangga ngayon sa araw na ito, walang iba ang ating kabayan, si Director ng BIFAR, kabayan ko, walang iba kung hindi si Director Eduardo Gongona. Director, magandang araw po sa inyo. Magandang araw din po sa iyo, Kajiri, Sir Kabayan. At natutuwa po ako na nandito po, naimbita po ninyo ako dito sa programa niyo po. Good afternoon po at good afternoon po sa ating mga televiewers. Kumusta po kayo, Director? Okay lang po kasi nandito ako ngayon sa work from home muna at ang daming kaso doon sa amin na positive. So pinakuha ko muna yung office, pina-sanitize ko at sanitize. Katapos bukas trabaho na naman po. Di ba Director? Di ba po, Director, alam nyo, sigurado, wag po kayong madadala, kabayan, sapagkat palagian po namin kayong tatawagan sapagkat alam nyo, when I was in Congress, sa 10th Congress, ang nire-represent ko po, fisher folk sector. Kaya tuwang-tuwa ako. Kayo po ay nakuha po namin, Director. Director, maiba na po tayo ng usapan, diretso na po tayo. Ano po ang mga talagang major projects po ng BIFAR ngayon na kayo po ang nakaupo bilang Director? Yes, sir. Masabi ko lang muna kasi ngayong araw ay simula ng ngayon ay Farmers and Fisher Folks Month at Month of the Ocean po ngayon binibigyan pugay natin ang ating mga magsasaka at mga mangingisda sa itinuturing nating mga bayani dahil sa kanilang walang humpay na serbisyo sa atin para palagi tayong may makikitang pagkain sa ating hapagkainan, Kaya ang Sir Jerry, Sir Kajeri, ang pagdiriwang ng Month of the Ocean ay nagsisilbing paalala sa bawat isa ng kahalagaan ng ating mga karagatan. Sa pangisdaan, ito ay napagkukunan natin ng kinakailangan nating supply
ng isda upang masiguro po natin ang food security. Ganun din ang kabuhayan ng ating milyong-milyong mga mangingisda. Milyong mga ngisda. Kaya naman, napakahalaga po na mapangalagaan at maprotektahan natin ang ating mga karagatan. Ngayon po, ang mga karamihan ng mga programa po namin sa Bureau of Fisheries, nagsimula noong 2016 sa administrasyon ni Presidente Duterte. Pagpasok po natin, tingnan po natin yung history muna ng fisheries growth. Sa 2016, -6 po yon. At the end of 2017, -1 na lang. At the end of 2018, +1.04 na siya. Saka 2019, something positive, no? Ngayon, pag dating ng 2020, nagkaroon kasi tayo ng pandemic. Nagpunta tayo sa negligible one, no? 0.26 negative. Negative 0.26. Dahil nga lang talaga nagkaroon tayo ng pandemic, no? At yung movement na kung minsan natatakot lumabas yung ating mga mangingisda dahil nga sa virus. At ganoon na lang sabay natapos yung pag nagkaroon ng mga delay sa mga pagdadala ng mga pagkain from place to place, from more sufficient area to less sufficient area, no? Ngayon, ang fisheries po ngayon ay dalawa ang pinagkukunan ng production, no? Capture fisheries sa ating mga ocean, municipal waters hanggang palabas, and then aquaculture po, fish farming. Ang programa nating unang yung pagpasok natin, ang tinignan natin is i-maintain muna natin kasi palagi nilang sinasabi. Hanggang ngayon sinasabi na overfished, overpopulated, talagang pagod na ang ocean natin sa kakailangan maka-recover, no? Ma-rehabilitate. So, tinignan muna namin na kailangan kung pwede maintain lang natin yung production ng capture fisheries, mga dagat, and then we develop aquaculture at 2% growth per year. Makikita mo kasi pag 2% growth per year, in 10 years, magsusurplus tayo, di ba? Okay, yes. Kasi ganun po yan eh. Ngayon, kaya nga ang country ngayon, we are investing aggressively sa aquaculture. At nagko-concentrate po tayo sa 5 potential. Priorities na ngayon ang tawag namin, yung bangus, tilapia, shrimp, seaweeds, and shellfishes, no? And then yung others, yun yung mga high value fish na yon na yung private sector na ngayon ang talagang nangunguna diyan eh. Meron tayong nang pagpasok namin po pagkapasok ko po, no, tiningnan ko kaagad kung anong problema. Ang nagiging problema kasi una sa atin, masyadong mahal ang feeds sa aquaculture. Feeds that constitute 80% of the cost of production. Pangalawa po, cost of production ng fish farming. Tapos po, kailangan natin ng fry to fingerlings, no? Yung mga yung isda na mga liliit na ilalagay mo, aalagaan mo muna bago mo ilagay sa grow out ponds, di ba? Similya, sir. Pag kailangan mo naman po ng similya, kailangan mo ng nanay, di ba? So meron naman tayo ng broodstock development, yung pag-develop ng mga nanay, no? Pag pinag-usapan natin ang bangus. Yung bangus dati, since 1990, nag-i-import tayo ng more or less 1.5 billion of fry a year. At tayo naman ay locally nagpo-produce ng 1 billion. Ngayon, dahil nga bakit naman tayo magdi-depend sa importation ng kailangan natin na pagkain. So ngayon, ang ginawa natin, more local production, less importation. Parang gano'n ang direksyon. Kaya ngayon, nagkaroon tayo ng Bangus Fry Sufficiency Program, kung bangus ang pag-uusapan. At na-reverse po namin yun eh. Sa ngayon nagkaroon tayo ng production na karagdagang 500 million, 0.5 billion, no? Half a billion. At
nagkaroon tayo ng glacier importation. Kaso nga lang, tumataas po ang demand ng bangus. Talagang napakaganda niyang produkto ng isda eh. Kasi ang dito pa lang mauubos na siya. May demand pa sa abroad. Oh. So ngayon, kailangan natin dagdagan yung production ng mga similya. Nakakapag-produce na tayo ng 1.5 billion a year, pero nag-i-import pa rin tayo ng karagdagang 1.5 billion kasi mataas ang demand. Eh. Ngayon, yung doon naman sa broodstock development, mga sabalo, inahin, masaya kami kasi ngayon nagpo-produce na po tayo ng additional 4,000 functioning broodstock, mga inahin every year. Dahil meron, di ba, nagpo-produce tayo ng mga inahin 4,000 additional every year that can produce 400 to 500,000 fry a year din eh. So talagang medyo may potential po ang ating aquaculture. Ang kailangan na lang sa aquaculture is partnership natin with the private sector, stakeholders, and financing institution. Kasi kailangan natin ng magastos sa simula ang aquaculture eh. Kasi kailangan mo ng hatchery, satellite hatchery, grow out pond para magkaroon tayong commercial size. And then of course yung post-harvest mga marketing, value-adding side na niya para lang yung industriya natin tuloy-tuloy to generate income, to generate jobs. And of course, more than ever, mapaganda po ang buhay ng ating mga Pilipino through fisheries. At maisasabi natin na from 2015 to 2018, bumababo ng 10% ang poverty incidence natin sa mga mangingisda. So, medyo may potential po, kaya kailangan natin na focus at tamang aquaculture practice para tuloy-tuloy po tayo magkaroon ng magandang outcome, magandang production through aquaculture. And then of course yung atin naman na capture fisheries, sa simula ang ginawa namin, we launched MMK. Hindi maalala mo kaya kundi malinis at masaganang karagatan. The nationwide search for the most outstanding coastal community. That's competition among coastal community. 30 million pesos ang grand champion yan eh. We are now on our 5th year. Kasi ang criteria niya is coastal community must have a marine protected area. Meron siyang successful mangrove and fish habitat rehabilitation project, clean ocean, free of effluents, free of plastics, free of effluents, free of pollutants, 3 months of fishing season ng dominant species ng isda dyan sa kanila para mag-regenerate ang ating mga isda, maging adult, mag-spawn, and then no illegal fishing. That criteria alone addresses conservation, preservation, sustainability, traceability, accountability, among others. Kaya ngayon po, makita nyo, yung trend ng growth ay after 3 years, since 2016, nag-positive siya. And then, dahil sa pandemic tayo ngayon, medyo bumaba. Pero sa pandemic naman, kailangan lang nating, biro mo sa pandemic, nakapahinga yung dagat eh. Kailangan lang natin talagang lumabas ang ating mga mangingisda para hulihin yung dapat mahuli natin. Sabi namin to maximize catching the catchable fish in the municipal waters and beyond. Ang ibig sabihin ng catchable, using the right gear, proper fishing po. At sana masunod po natin yan. And then, we give out payaw, fish aggregating devices para mapamadali ang pangingisda ng ating mga mangingisda. Alam mo po yung payaw, sir, it attracts, kumbaga sa beyond municipal water na payaw, payaw attracts small fish. And small fish attracts big fish. And you only catch the big fish, di ba? And we are talking of tuna fishing dyan eh. Meron naman tayong payaw dito sa malalapit na pang galunggong naman o pang small pelagic. Nakadesign po lahat po yun na para matulungan ating mangingisda. Then meron na kaming
lambaklad na madaling nakakahuli din, halos karamihan mga high value fish na pinamimigay po natin yan. Then we give out fishing boats and fishing gears dun sa ating mga municipal fishing na nangangailangan. And of course, kailangan natin i-capacitate ang ating municipal fishing na dapat, kung pwede, sila na ngayon ang nangingisda between 10.1 and 15 kilometers as light commercial. Kasi ang mga municipal fishing natin, 3 gross tonnage lang ang pwede sa municipal water. Yun lang ang pangingisda nila. Napakaliit naman po nun. Kaya kailangan natin malaki-laki po. And I hope magawa natin ang paraan na matulungan sila. And in the long run, we can have that more production from our seas plus yung aquaculture. We can be surplus in 10 years. Thank you very much, sir. Director, nabanggit niyo yung tungkol sa mga fishing boats, ano po? There was one several times na nagpa-present kami sa Congress ng mga resolution to modernize our fishing industry. Sabi nga, mas malaking tonnage boats ang kailangan natin. Sa mga panahong ito, nakakapaggasta po ang ating gobyerno ng billion pesos para sa ibang pangangailangan. Yan po ba ay naiharap na po ninyo sa ating Pangulo, sa Kongreso, na with several billions ay pwede na rin po nating matulungan ng marami po nating mga fisher folk para sila po ay makagamit ng mga malalaking barko, not individually but by groups or by cooperatives. Ano po sa palagay ninyo ang mga bagay na ito? Yes po, nang pagpasok ni di ba, may mga kailangan i-clusterize mo sila, i-consolidate para talaga sabi nga ni Secretary Dar, we need to consolidate small and medium farms, modernize them, and then of course clusterize para para sila ay parang isang juridical person para makapag-avail sila ng mga magagandang easy loan na ibibigay ng ating gobyerno sa tulong na rin ng ating mga financing institution, lalong-lalo na yung land bank po. In fact, meron tayong loaning system ngayon na parang 5 years to pay, no interest, no collateral. Ang importante pang food production, di ba? So ngayon po, doon sa kung pwedeng palakihin yung yung tonnage ng sa municipal fishing para matulungan fishing sila. Yes sir, yung fishing boats. Nag-propose po kami sa ngayon yung 62-footer na pwede nilang gamitin sa between 10.1 and 15. Kasi Sir Kajeri, yung Republic Act 10654, amendment sa 8550, ang municipal water, ang pwedeng mangisda dyan, yung 3 gross tonnage na lang. Kaya yung commercial, beyond 15 kilometers. But there's a window na pwedeng gumamit ng more than 3 gross tonnage doon sa between 10.1 and 15 kilometers as long as yung local government unit of that coastal community will allow through an ordinance with conditionalities. So, pwede. So, ang kailangan lang, i-capacitate mo yung mga municipal fishing. For the meantime, na hindi pa sila mabigyan doon kasi malaking pera din po kasi ang kailangan niyan, pwede lang kausapin yung kung sino may bigger platform para lang ma-maximize catching the catchable fish in the municipal water. And maybe they can ask the assistance of those mga fishing vessels na nag-fish beyond 15 kilometers and pwede nilang kausapin para gamitin po yun doon sa sistema na yun na pwede. Alam nyo, napag-uusapan natin yung mga pangingisda sa laot, yung mga beyond the 12-mile limit, Yes, sir. I'm glad that you being the director of the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, you understand and you are aware of the nuances of seafaring at saka yung fishing sa ating bansa. I understand that you were once part of the Philippine Coast Guard, Director. Are you yung ano mang may tatawag namin Commodore po o ano po ang title po ninyo when you were once a part of the Philippine Coast Guard? Ako po ay Commodore, equivalent sa Brigadier General po.
Brigadier General. Yes, sir. Galing po ako sa nang mag-graduate ako after graduating from PMA, napunta po ako sa Philippine Navy. Then I stayed with the Philippine Navy for 22 years. Ngayon, in 1998, during the time of President Ramos, hiniwalay niya yung Philippine Coast Guard as a major service ng Philippine Navy. Hiniwalay niya para at ilinagay doon sa Department of Transportation and Communication. Sumama po ako doon sa paghiwalay ng Philippine Coast Guard. Kasi yung Philippine Coast Guard kasi, ang trabaho niya kasi is more on safety, more on marine environmental protection, more on search and rescue. Kaya nga hindi lumalabas na hindi siya pangyera, kundi instead of warrior siya, savior siya. Savings of life and properties at sea, saving the environment. And then of course for food production. Ganyan po yung Philippine Coast Guard ngayon po. Pero protector kayo ng Philippine territorial waters po natin. Ano po? Yes sir. Yung Coast Guard. Okay. Sir, going back to my previous statement, this problem about the West Philippine Sea, ito pong ating sa South China Sea, nababanggit natin ito. You know, I was so happy to hear na yung isa pong tauhan ng Philippine Coast Guard, babae yata po siya. Ano yung captain po pa? Ship captain po siya. She was able to challenge the ships that were there. At sinabi niya, from the port of origin, ang kailangan nyo rito sa Philippine waters, nasakop natin, etc. And then, nakita na lamang nila, hindi sumagot, pero unti-unti pong umatras yung mga fishing, yung mga vessels po nila. At natutuwa po kami sapagkat, ito po inabanggit ko sapagkat kayo ay galing po sa Philippine Coast Guard. Ano po talaga ang nakikita po natin sa role ng Philippine Coast Guard na when the President said stay put dyan, pati ang BIFAR, ano po talaga ang gagawin po natin? Yan po ba ay sa pananatili po at pagbibigay ng proteksyon sa ating karagatan at the same time po ay maging maganda po in a very diplomatic way ang ating pong pakikipag-ugnayan doon sa mga fishing vessels o sa mga vessels po na nanggagaling sa ibang bansa na kagaya po ng China na nariyan sa ating kapaligiran na sakop po ng Pilipinas. Ano po sa palagay nyo being a former PCG Commodore po? Yes sir, natutuwa po kami na na-challenge natin sila at pinakita ng ating female women Coast Guard na yun Kasama po yung BIFAR doon nang mag-challenge yan nandun po. Kasi sa ngayon by area and rotation basis yung Coast Guard sa BIFAR nagpupunta-punta doon sa areas of West Philippine Sea. And yung that particular case doon sa Sabina Shoal kasama po yung BIFAR doon. Ngayon, challenge ng barko natin at ang boses natin ay yung babae nga junior officer. Then umalis yung mga Chinese fishing vessels. Ngayon, bago ito nagkaroon tayo ng mga concerns na ganito, talagang yung Coast Guard sa BIFAR, even the mga kapulisan natin, yung sa kakayahan nila, tapos ating armed forces, talagang we visit there, by individually or by groups or joint, Palagi kaming nagpupunta diyan sa West Philippine Sea at sa lahat ng katubigan ng Pilipinas para lang maipakita sa ating mga mangingisda na the government is there present to take care of them, We take care of the fishermen, we take care of their fishing vessels in the environment. Then pag pinag-usapan naman yung present concern ng West Philippine Sea ngayon, nakikiisa po tayo sa National Task Force for the West Philippine Sea pagdating sa kasalukuyang usapin ng West Philippine Sea. At ito ay pinangungunahan po ng ating National Security Advisor. At kung ano man ang layunin nila doon, talagang yung Coast Guard and BIFAR nandyan po para palaging magamit nila for visibility, monitoring, information gathering, and of course yung Coast Guard sa BIFAR for
para ipatupad ang fisheries law, lalo-lalo na sa IUUF, illegal, unreported, unregulated fishing. And then, of course, palaging masabi natin na sa ating mga mangingisda na nandyan ang gobyerno, ang Bureau of Fisheries and Philippine Coast Guard para sila ay mapangalagaan. Because in times of situation na nagkaroon ng simisap, mga banggaan, nagkaroon ng dapat na i-rescue ng mga tao, nandyan po at magagawa po yan ng Philippine Coast Guard at ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. At BIFAR naman talaga, nandyan kayo because of food production for food security reason. Thank you very much, sir. Director, yung pong role ninyo ay napakabigat ng BIFAR at saka ng Coast Guard considering na ang West Philippine Sea natin nagbubuhat po sa Region 1, pagkatapos bumabagsak po yan, tumutuloy po yan hanggang sa parte po ng Palawan. Napakaluwang pong lugar na yan. Yan ba nakakayanan po natin considering the limited resources that we have? Kung sabagay may plano na magpaparami po ng mga barko ang ating pamahalaan. Kaya po ba ng ating at saka ng Philippine Navy at saka ng Philippine Coast Guard na pangalagaan po ang ating pong bahaging yan ng West Philippine Sea? Hindi pa natin binabanggit yung nasa Pacific Ocean po. Director, kaya po ba? Nakakayanan ba? Kaya naman, sir. Pero kung dadagdagan, mas magandang madagdagan. Pero sa yung present situation kasi ngayon, kung BIFAR yung pag-uusapan, na BIFAR vessels pag-uusapan natin, ang ginawa po namin with our assets is they are deployed in different regions of the country at para maipakita na talagang nako-cover lahat, parang nagwi-wave po siya from halimbawa from Region 1 alos by rotation or by pagsabay-sabay, parang nagwi-wave siya hanggang sa ma-cover niya lahat yung buong Pilipinas. Lalo-lalo na sa pag-implement natin ng off-fishing season, di ba? Yung closed fishing season. Yes, in times of year, may schedule, kailangan nandyan yung Bureau of Fisheries and Aquatic Resources para ipatupad yun, para ma-implement natin yun, para sa sustainability and in the long run, there will be more production of fish in that area na binabantayan. Ngayon, pag sinabay mo na ngayon yung nandyan na yung Coast Guard, nandyan yung Police, nandyan yung Navy, makikita mo po talagang mako-cover natin yan through visibility, for visibility patrol, and then information gathering, and then equip naman po tayo ng mga communication equipment. Sa BIFAR na lang, meron tayong vessel monitoring system, meron tayong National Coast Watch system, and other communication system ng other agencies. Pag pinagsama-sama po yan, mamomonitor mo pong maigi ang mga nangyayari sa ating karagatan. And then, pag na-detect mo na merong kaduda-duda, doubtful na situation, then that's the time na talagang pupuntahan talaga siya ng solid, very positively na pupuntahan siya. Parang ganoon. But for the meantime na wala pa, nagpurong visibility patrol at maipakita lang sa ating mga mangingisda na nandyan yung gobyerno para sila ay mapangalagaan. They take care of the fishermen, fishing vessels, the environment where they catch their food, yung dagat, and make that sustainable. Yan lang po ang mga kuha natin. Pag dinagdag kami ng asset, mas maganda po. Maganda po Director, yes, nabanggit po yung protection. Are these patrol boats armed? Yung pong sa BIFAR, armed ba yan? Meron po sila mga armas na just in case something happens, pwedeng pananggalang yung pananggalang para sa kanila at ipagtanggol yung pong kinakailangan i-defend po nila sa mga pangyayaring hindi inaasahan. Alam niyo mo, Sir Kacheri, yung except for the research ship, lahat ng barko ng BIFAR ay tinatauhan po ng Philippine Coast Guard. Kaya tandem kami yan. So ang Philippine Coast Guard is an armed force, so dala nila yung may armas yan. Kaya lang for self-defense kaya nakatago po ang mga armas niyan. At kung kinakailangan lang na talagang gamitin because of self-defense through
term namin yan, use of force na kailangan gamitin, doon po ilalabas yung ating mga armas. Pero nakatago po yan. For self-defense lang po yan. At sanay po sila yung Coast Guard at sa paggamit po ng armas. At sana, Direktor, speaking of modernizing our fleet, sana may mga drone po yung mga BIFAR ship na yan para hindi na kinakailangang sila po ang talagang kumakaskas, pupunta rin sa kalagitnaan. Kung may mga drone yan, siyempre mayroong mga mechanism tayo na pwede nating magamit. At natutuwa po kami, Direktor, sapagkat you being a part of the Coast Guard nung araw, at ngayon Direktor po kayo ng BIFAR, at least sabi ko nga, you understand the nuances of seafaring at saka yung pong pangingisda ng ating pong mga kababayan. Malaki po ang nagagawa ng isang direktor kung alam niya ang nangyayari, alam po niya ang dapat gawin, at alam po niya ang takbo ng mga bagay na kagaya po ng nangyayari ngayon sa South China Sea, sa West Philippine Sea. Hindi pa natin pinupuntahan yung nasa Pacific Ocean, kabayan, no? Pero yan po nakatutuwa na you being there, sa palagay ko maganda po ang nasa sa kamay ng isang tao na kagaya po ninyo itong nangyayari ngayon sa ating karagatan at saka yung pangunguna po ninyo at pamumuno ng BIFAR. Yes, sir. I'm trying very hard na talagang yung mga layunin po natin ay magampanan ko po habang nasa gobyerno po ako. And thanks Director, to the President na point ako dyan. Yes, sir. Bago po tayo magwakas, pero ipinapangako ko at nangangako naman po kayo siguro na kapag meron akong issue sapagkat gusto kong po talakayin sa inyo, kulang nga tayo ng oras ngayon, pero gusto kong talakayin yung Benham Rice naman sa mga susunod. At saka yung ating pong mga proyekto na ginaganampanan po ninyo para po sa iba't ibang mga rehiyon ng BIFAR na dapat maging bahagi po ng talakay natin sa araw na ito. Well, without putting you on the spot, yes, we had a plan nung araw sa Ministry of Agriculture, naging Department of Agriculture, there was already a plan and we were pushing it to separate the Department of Fisheries from the Department of Agriculture sapagkat bukod po sa mga inland fishing area sa ating pong karagatan, napakalaki, mas malaki po sa agriculture sector ang fisheries sector. Personally ka, Director, what do you think of that proposal na nasa tama po kayo, Sir Kajeri, no? Tama po kayo. Really, if we will be talking of blue economy, and then nandyan yung fisheries, aquaculture, at lalo na talagang kailangan na natin ang dagat. Talagang anyway, kasama rin po kayo sa pagpupush niyan siguro dati, no? For 19 years na, 20 years na ngayon, talagang ipinapasok na yung ideya na yan. Ako po ay sinasang-uyunan ko po yung panukala na yan. Kailangan na talagang magkaroon tayo ng, kasi halos other country, ganun ang sa kanila, hiwalay yung Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa agriculture. Hindi lang sa kailangan lang talaga, unique kasi yung fisheries eh. So, actually, yung boss ko, dati si Secretary Manny Piñol, sinuportahan niya na yung separation ng BIFAR sa agriculture. Tapos may libro din si Secretary Dar na talagang it's now about time to have DOFAR, Department of Fisheries and Aquatic Resources. Kanya nga lang, siyempre, natutuwa siguro sila na nang sila na yung umupo as sa mga secretary, nakita nila yung importansya ng fisheries as aligned doon sa agriculture at meron silang kaya siniset aside muna yung idea na yan. Pero sa akin, kailangan na siguro tayong magkaroon ng separate department so that the oceans really, the water is now that important na dapat papagtuunan natin ng pansin para for food security and of course yung blue economy na sinasabi po natin. Hindi nakakayaman sabi yan pero kailangan na siguro not on my time kasi kung i-approve na nila ngayon pero not on my time kasi baka sabihin nila
self kwan yan. Pero mas maganda siguro na talagang mahiwalay siya. Pero for now, dahil nga sa marami tayong mga problema ngayon, and the Secretary of Agriculture deemed it na talagang marami pang dapat gawin, pagtuunan muna natin ang problema sa pandemic, marami pang mga concerns na dapat tutukan po natin. Kasi creating a department may not be an answer to food security issue immediately, no? Baka in the long run. So, mga immediate na concern po muna ngayon sinasagot, kaya medyo nasa-set aside muna yung panukala po yan. But I hope it could prosper. Thank you very much po. At least nakunan ko po kayo ng ideya tungkol po dito, Direktor. Pero siguro sa susunod nating pagtatanghal, puntahan natin ang Pacific Ocean, yung Benham rice natin, sapagkat sabi nila, napakayaman po niyan at bigger than Luzon, considering na meron yatang ilan yan? 30 million hectares po ang luwang yan. Yes, sir. At saka marami yaman na makukuha po natin sa nasabing Philippine rice. Sana po, Direktor, makasama namin kayong muli. Yes, sir. Actually, napunta na ako sa Philippine rice. Maganda po doon. Okay. Marami kong mapupulot na ideya sa inyo, Direktor. As a parting shot, ano po masasabi ninyo sa ating fishing sector po para malaman naman nila kung ano ginagawa po ng BIFAR? Yes, sir. Dahil nga talagang we are venturing aggressively sa aquaculture. Sana andiyan po ang BIFAR para yung mga maliliit natin na yung mga taong gustong mga magsasaka at mga mangingisda na gustong mag-venture sa aquaculture. Yung BIFAR po ay pwedeng makapagbigay ng technology and mga webinars, and of course yung mga maliliit na kailangan po natin at para lang ma-improve ang aquaculture. And then of course, yung capture fisheries naman, sumali po tayo sa MMK, Malinis at Masaganang Karagatan na na patimpalak, para doon pa lang pag sumali ang bawat coastal community, panalo na kasi talagang madadagdagan at maaasikaso kasi natin yung fish habitat, magiging adult yung isda, naasikaso natin municipal water, na diyan talaga nagsisimula ang lahat ng mga isda. Kaya nga yung small pelagic na sinasabi po namin, yung galunggong, sardinas, aluman, mackerel, ay pagkain ng ating mamamayang Pilipino, pero pagkain din ng mga malalaking isda yan, gaya ng migratory fish na tuna. Kaya ngayon, masasabi natin, kung nasaan yung maraming maliit na isda, nandyan po yung tuna. So, pag naasikaso natin yan, dahil nasa municipal water yan, it becomes easier para sa ating mga fishermen to catch fish, to catch tuna, and less dangerous kaya hindi ka na masyadong lalayo. Pero sa ngayon, pangalagaan natin ang ating ocean, lalo na yung municipal water, and then of course, we go with the proper aquaculture practices para talaga na iwasan natin yung fish kill, and then we improve our production para sa ating food security. Thank you po, Sir Kajirit. Good afternoon po. Thank you. Direktor, marami pa tayong mapag-uusapan sapagkat maraming issue po na pwede nating iparating sa inyo. At the same time, makakakuha kami ng maraming ideya sa inyong tanggapan, sa inyong mga regional offices, para mapalaki po natin at mapalakas po natin ang fishing industry. Maraming salamat, Direktor, at mabuhay po kayo at ang inyong tanggapan. Ingat po kayo, Direktor, huwag kayong alis ng bahay sapagkat work from home kayo ngayon. Okay. Thank you po, Director. Sir Kajeri. Maraming salamat at nakapanayam namin po kayo at naisabi namin kung anong po ang BIFAR at we need to improve our production and we need really to kailangan natin ng isda po. Good afternoon. Thank you very much, sir. Okay. Kajeri. Thank you very much. Kabayan, si Director Eduardo Gongona, kabayan ko, formerly a Brigadier General, rank niya sa being a Commodore of the Philippine Coast Guard, at napakaganda po sapagkat akmang-akma
sa pagiging direktor po ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, kabayan. Okay, kabayan ko, sana po marami tayong napulot sa kanya at marami po tayong makukuha mga ideya tungkol po sa pagpapaunlad ng ating fishing industry. Ano po? Yan po ang status ng Philippine fishing industry na ating pong ginagalawan ngayon at nais po nating maging bahagi ng ating palatuntunan, ating alamin. Okay, sa ngalan po ni Direktor Gongona at ng BIFAR, ito po naman ang inyong lingkod, ka Jerry Geronimo, nagsasabing ang larangan ng pananakahan, pangisdaan, mga palatuntunang pangkabuhayan, pati na po ang pangingisda sa ating kalautan ay ating pong pinangangalaga sa palatuntunan, ating alamin. Hanggang sa muli, mabuhay po kayong lahat, kabayan. God bless sang sambayanang Pilipino.